Happy Thursday, chikahan mga kapuso! From Running Man Philippines sa maaksyong Black Rider naman, magsasama sina Ruru Madrid at Lexi Gonzalez. And speaking of Running Man, kunento ni Ruru kung paano niya sinupresa ang runners. Makichika kay Lars Santiago. Pawisan at may dugo na sa may labi si Ruru Madrid sa gitna ng tirik na araw habang kinukunan ang hitik sa aksyong mga eksena niya para sa Black Rider. Kung ngayong linggo ay napasabak ng peligro ang karakter ni Ruru na si Elias para iligtas ang Pangulo ng Bansa. Sa susunod na linggo ay kaibang aksyon naman ang kanyang kasasangkutan. Ito yung parang bagong yugto na kasi ng Black Rider. So parang, syempre, kung nakita natin yung mga pasabog ng first season, nakita natin kung gaano kagrabe yung mga bakbakan, gusto natin mahigitan yung expectations sa mga tao doon sa mga gagawin natin dito po sa bagong yugto. Bukod sa maraming pasabog na action scenes, hindi siyempre mawawala ang drama. Nakita naman po natin na ang dami pong mga pumasok na bagong characters. Of course, si Angeli Kang bilang si Nympha, nakita natin na marunong para siya makipaglaban, marunong siyang bumarel. Hanga si Ruru kay Miss Chanda Romero na talaga namang G sa mga action scenes. Yung mga eksenang ginagawa nga namin talagang very action-packed. Inangkas ko siya sa motor, maraming mga eksena nagbabarilang kami. So, right now, I'm just enjoying every single moment na nagte-taping kami. Sa pagpasok ni Lexi Gonzalez sa series, pakiramdam daw ni Ruru ay reunion nila ito pagkaraang magsama sila sa Running Man Philippines Season 1. And speaking of Running Man, matutuwa raw ang mga manonood kung paano sinorpresa ni Ruru ang runners sa bigla niyang paglabas sa isang mission. Medyo na loko ko naman sila nung una, but eventually, syempre, dahil nga amoy ko pa lang, alam na nila eh. Pero sobrang happy kasi syempre kahit na hindi po ako nakasama dito sa season 2 ng Running Man na buo, kahit pa paano naging parte pa rin po ako. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mas naging makulay at masaya ang Kalakatsyada Festival sa Batangas sa pagdalo roon ng ilang kapuso stars. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Makulay at masayang tugtugan ang parada sa pagbubukas ng Kalakatsyada Festival 2024 sa Calaca City, Batangas. Si Kapuso OST Princess at isa sa Divas of Queendom, Hannah Presillas, ang isa sa mga nagbigay buhay sa pagbubukas ng pista. May song number din si Jeremiah Tiangco. Inabangan din ang performances ng stars ng upcoming GMA Afternoon Prime serye na prinsesa ng City Jail sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Masaya kapag mga fiesta, mga festival, so natutuwa kami kapag nakakapunta kami sa mga ganito. Sobrang saya nung pagtanggap nila sa amin. Mabilis lang pero sulit talaga. Bida naman sa Agri-Fair ng pista ang mga ipinagmamalaking produktong agrikultural ng 40 barangay sa lungsod tulad ng atsara. Bukod naman sa pagrampa ng mga kandidata sa binibining lungsod ng Calaca 2024, inabangan din sa pageant ang sparkling kilig na hatid ni Black Rider star Prince Clemente. Hinarana ni Encantadia Chronicles Sangre star Kelvin Miranda ang mga kandidata. Binighani rin ni Lilat Matias attorney at law star E.A. Guzman ang mga manonood sa kanyang nakakakilig na vocals. Sobrang saya po ng experience dito sa Calaca, Batangas at lahat ng mga tao dito talagang sobrang init ng pagtanggap kaya maraming salamat po. Pasalamat sa opportunity dahil nabigyan tayo ng ganitong klaseng pagkakataon na makapag-perform sa mga taga-Calaca, Batangas. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happening. All cash and ready to go na si Isabel Ortega sa photoshoot nila ni Miguel Tan Felix para sa isang brand. Pero tila nagbago ang iihip ng hangin dahil nabasa sila ni Miguel nang biglang umulan in the middle of the shoot. Tinawanan naman ito ng 2 stars.
Love wins para sa vocalist ng 90s OPM band na True Faith. Ikinasal na kasi si Medwin Marfel sa kanyang partner na si Mark Angeles sa California sa Amerika. Congrats din sa dating sexy star na si Lale Montelibano na isa ng ganap na nurse. Ayon sa PRC, kabilang si Lala sa mahigit 7,000 na nakapasa sa nursing board exams. Michelle D just keeps on sparkling like a true queen. Siya na kasi ngayon ang kinikilalang ambassador ng Philippine Red Cross at may mga nakalinya pang projects pagkatapos ng kanyang reign. Makichika kay Lars Santiago. Stunning in her red outfit si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, pagdating niya sa GMA para sa kanyang contract signing bilang bagong ambassador ng Philippine Red Cross. Kasamang pumirma ni Michelle sina GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Marcelo. Ang Philippine Red Cross, pinangunahan ng chairman and CEO nito na si dating Senador Richard Gordon. Being able to utilize my platform and my sphere of influence to positively impact the lives of so many, that's always at my core. That's the reason why I joined pageantry, is to really be able to create opportunities for those around me. She's not just a fabulous artist, not just a beautiful beauty queen, but she has a purpose. So ito na nga, and she really embraced the idea of being a brand ambassador, a voice of Red Cross, because she really believes in the ideals and causes of Red Cross. Narinig mo magsalita, matalino, maganda, at masigasig. No? So I'd imagine that it will be a successful collaboration, especially during disaster. She can put up a lot of inspiration. Sa susunod na linggo, ipapasa na niya ang kanyang korona bilang Miss Universe Philippines. I feel very nostalgic. I mean, this is the end of a one-year reign, but also a closing chapter of a 7-year journey to get to where I am. So it is going to be a very emotional night when that happens, but I am very excited for the next queen. May her destiny shine the brightest that night. But I will always be there guiding her, making sure that she is prepared to represent the country that we all love. Mapapanood sa GMA 7 ang Coronation Night. Magsisilbing hosts sina Alden Richards, Phil-Am Miss Universe 2022 R. Bonnie Gabriel, Sparkle star Gabby Garcia, American TV personality Jeannie Mai, at host and eventologist Tim Yap. Magpe-perform din ang Thai superstar na si Win Metawin. Sa pagtatapos ng reign ni Michelle, marami na raw nakapilang projects. A lot of movies, and of course a lot of the businesses that I set out to launch and continue. The Black Rider, I'm still part of that, but there are 2 projects actually. One is international that I can't say, but abangan nyo po mga kapuso. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. The GMA Sparkle Artist Center family is getting bigger and better. Bukod sa mga loyal kapuso, may fresh new faces din na nakibahagi sa pinaka-engranding contract signing ngayong taon. Makichika kay Nelson Canlas. Iba't ibang artist mula sa mga child star, teen stars, veteran actors, hosts, mga first time sa showbiz, P-pop group, at maging mga content creators nagsama-sama sa grandest contract signing ng taon, ang Signed for Stardom ng Sparkle GMA Artist Center. Sa event kanina, sa halip na tradisyonal na pagpirma ng kontrata, may pag-swipe ng RFID card sa contract signing. Patuloy daw ang commitment ng Sparkle sa pamumuno ni GMA Vice President Attorney Annette Gozon Valdez sa pagtuklas ng mga bagong talento at mapagyaman ang abilidad ng mga dati nang nasa entertainment industry. We really want to encourage everyone who wishes to become an artist to try it out. Alam mo, maraming mga kabataan na yan yung pangarap nila. And of course, Sparkle provides them with all the workshops that they need, with all the training that they need. And then GMA will provide them with a platform
49 artists ang nakasali sa Sign for Stardom ngayong taon at lahat sila nagpapasalamat sa Sparkle sa na-contribute ito sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Kasama sa Sign for Stardom ngayong taon, sina Ewan Micael, Rafael Landicho, Kelvin Miranda, Pokwang, El Villanueva, Bubay at marami pang iba. Kung may baguhan, mayroon ding nagbabalik at marami ang dati nang nagtitiwala sa Sparkle para mapaangat pa ang kanilang talento. Truly kapuso daw ang pag-aalaga ng Sparkle dahil sa loob ng maraming taon sa GMA daw nila naramdaman ang tiwala at pagmamahal. Papasalamat ako, patuloy pa rin yung tiwala nila sa talento ko. Gusto ko pang makatrabaho lahat ng mga artista natin. Nasa 300 daw yan eh, ha? At saka hindi ako titigil hanggat hindi ko nakaka-eksena sila Marian Rivera sa heavy drama. I started with GMA. GMA 7 gave me an opportunity and a chance. So I'm honored and excited to be back with GMA and especially being managed by Sparkle. At mas lalo daw silang na-inspire sa pagbibigay saya sa mga manonood dito man sa Pilipinas, pati na sa iba't ibang sulok ng mundo. May offer ko talaga more entertainment, di ba? Mas ma-entertain ko yung ating mga kapuso. At the same time, yung maibibigay na lang sa akin na projects, mas magagawan ko siya ng ngayon, mas maibabahagi ko ng tama kasi meron na magbabantay, di ba? Meron na mag-guide, may guidance na. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.